Ayan. Hello everyone! Nandito na naman po muli ang inyong lingkod, Sel TV page po, muling nagbabalik. At maraming salamat po muna. Pasalamat po muna tayo sa ating mga kumare dyan na naandyan at patuloy na sumusuporta sa atin. At alam ko na matagal na kayo dito sa aking channel, no? So, kahit sinasabi nila ako'y balahura, mapagmura, ngunit na andyan pa rin kayo. Maraming salamat sa inyo. At ito, medyo maliwanag yung ating camera dahil ito ay isang cellphone natin ginamit. At yung ating live lagi ay pangit yung ating camera dito sa laptop, malabo, no? So, ayan. Thank you very much po sa inyo. And shoutout muna sa Team Kalingap. Ayan, shoutout muna sa Team Kalingap. At kay Kuya Bal Santos Matubang, Ruel of Malalag, Kuya Awe, and sa lahat po ng mga naandyan na ating sinusuportahan. So, hindi ko na kayo maisa-isa. Maraming salamat po sa inyo. At sa aking mga kasamahan, Selena Barbosa, Ate Malo, Hayat Samoras, Magalo, Banat Bagsik, Mampik Siliksi, at sa mga hindi pa natin nabanggit, sa ating mga kaibigan dyan, magandang gabi po sa inyo. No? So, tayo ay magbibigay lamang ng kaunting reaction dito sa ating napanood tungkol dito sa vlog ni Ruel nung 3 days ago. Nung isang araw ko pa sana ito re-reactionan, kaso nga wala tayong time, no? Dito sa ating isang channel at laging pag may oras tayo, lagi tayong nasa live, hindi na tayo nakakagawa ng ating reaction patungkol dito sa mga nag-charity na ating mga ina-idolize, no? So, ito, alam ko na napanood nyo na siguro ito, part 3 ng nakakalungkot na pangyayari sa tatlong magkakapatid. Ito po ay tungkol dito kila Lourdes, kung saan ay itong yung kanilang tita ay ipinabarangay nitong kanyang kapatid na yung nanay ni Lourdes, at siguro ito ay nasusulsulan ng mga kapitbahay, kasi kung nung nanay lang naman ni Lourdes ang magpapabarangay, sabi nga nung kanyang kapatid, hindi niya yun magagawa. Ang hirap lamang po na, ang hirap po sa ating mga kapwa Pilipino, na kapwa Pilipino natin ang maglalaglag sa atin, So, bago po ang lahat, kung gusto nyong malaman kung sino itong ating tinatalakay na ito, ay ito'y panoorin nyo po dito sa vlog ni Rowell sa part 3 ng, ito ay yung sa tatlong magkakapatid, no? Itong kila Lourdes, no? At ito yung isang araw ko pa sana re-reactionan. Na kung saan ay grabe ang hinagpis nito ni Tia, ng tiya nila, kasi nga ay ipinabarangay siya nung kanyang kapatid na dahil sa sulsol ng Kaya mahirap po talaga yung mga inggit, no? Ang inggit talaga nakamamatayan. Kagaya na lang nitong kay nanay, itong sa tiyahin ni Lourdes, pakinggan muna natin. Po siguro niyang magsulong. Hmm. Kaya ako po ay malayo na para sa dalawa kong anak. So, sa tingin mo ate, mga kaya nila yan? May mga kaya po nila? Kaya na po niyan kasi po si ate ay matigas po ang ulo. Natututo na pong sinungaling. So, grabe yung paghihinagpis dito ni tita, na yung kanyang ate ay natututong sinungaling na kasi nga mayroong diferensya po sa pag-iisip. Ang dito, itong mga kapitbahay, simula nung ikwento ko na lang sa inyo, simula nung sila ay natulungan at nakitang may mga ganon na naibibigay sa magkakapatid, ay parang sinusulsulan itong kanyang kapatid, no? Parang sinusulsulan ng mga kapitbahay na naiinggit. Sana naman dito sa mga kapitbahay na ito, instead na sila ay maging masaya para dito sa pamilyang ito, bakit kailangan pang mismong kapatid ay ipabarangay na itong kapatid lamang na ito ang tumutulong sa kanila, no? Itong kapatid niya na sila ay dadalwa na lamang ay mapapabarangay pa nang dahil sa sulsol ng kapitbahay dito sa kanyang kapatid na wala sa wisyo, no? Nakakalungkot po talaga. Alam niyo, nadudurog yung puso ko dito kay tita, no? Na kung saan naman talaga siya yung nagmalasakit dito sa kanyang mga pamangkin. Ay, grabe. Ha? So, ayun, may ads pa. Pinapanood po kasi natin, piniplay po kasi natin, at hindi naman tayo mahilig kumuha ng video clip. Kaya gusto ko iparinig din po sa inyo. Sa hindi pa nakakapanood, panoorin nyo po sa upload ni Ruel of Malalag dito sa kanyang channel sa part 3 po
At dito nakakalungkot po talaga. Nakakalungkot isipin na kung alin pa yung nagmamalasakit ay yun pa yung mapapabarangay nang dahil lamang sa inggit ng kapitbahay, di ba? So, talaga nakakalungkot, no? Ako ang napapasama dahil may Hmm. nangingialam. Siyempre pag po, madumi ang bahay. Maalis ang mga eskwela niyan, ang dumi ng bahay. Ate Ayor, magwalis ka. Ate Ayor, huwag ka dyan makipagparababangbang sa mga nagiinom. Babae ka, lalaki yan. Doon na, nagagalit na yan sa akin. Minumura na ako. Ay, siyempre, ang hinaano ko naman baga po siya, ay dalaga na yung dalawa niyang Yung anak. mga anak po niya. Magformal naman siya, makinig naman siya. Hindi kung yung pag Ayun, yun ang problema niya. Yung kanyang kapatid na pirming kaharap sa inuman ng mga lalaki. At sabi nga, ay medyo masisilang At sabi nga, ayun nga, mga masisilang bagay na ang hinahawakan sa katawan ng kanyang ate na kahit naman sinong kapatid ay mabubwisit o magagalit pagka ganito yung nakikita. Instead na yung mga anak ang asikasuhin, at ito na, akala ko invalid talaga akala ko ang kapatid niya ay talagang yung may sira sa pag-iisip na talagang matino pa naman marunong pa naman magdamit, mag-ayos ng sarili kasi nga nakita natin yung kanyang nanay, ano, tapos, nagli-lipstick pa. Tingin ko maganda maganda naman ano at, nakakapag-ayos pa sa sarili. So, ibig sabihin talagang, ano lang siya, 'no, masayahin sa mga lalaki, 'no, na kahit siya'y nilalamutak na ng lalaki, sorry sa words, pero, yun yung parang gustong-gusto niya na siyempre naman ay malaswa sa paningin ng kapatid niya. Talagang aawatin siya. Kaso nga, 'pag inaawat siya, nagagalit, 'no, at, ang inaaway ay itong kapatid pa. Ang masakit pa nito, doon sa mga groceries na sana'y kasama naman 'to si ante at, sila'y isang pamilya, ay kaso'y parang sinisilip ng mga kapitbahay ano at parang kinukuwenta nitong kapatid. Siguro nga ay nasusulsulan itong ate nitong mga inggitirang kapitbahay ano. Ang hirap po talaga ng, yun may nagsusulsol ano, kasi nga, ayan kaya nagtatampo na tuloy si tita na ilayo na lang yung mag-iina at hindi na lang sila sasama at 'pag ano, magtatrabaho na lang siya para naman daw dun sa kanyang mga anak na iyon naman ang, kanyang maasikaso. Kasi nga kumbaga napapabayaan na rin niya yung kanyang mga anak, hindi siya maka-focus ng dahil dito sa magkakapatid na ito. Nakakalungkot lamang isipin dito sa mga tao na wala namang naitulong sa pamilya ano, wala namang naitulong pero nangingialam sa buhay 'pag may nakitang may grasyang dumarating 'no? Bakit kaya gano'n ang tao? Nakakalungkot lang. Eto at, sobrang hinagpis nga ni tita 'no, sobrang hinagpis niya talagang, ah, nagkakanda-iyak siya. Biruin mo na siya ay pinabarangay, 'no, na siya po ay 'yan, pinabarangay. hirap daw ako, anak ko, hirap na dahil dito. Baka hindi mo naman makayanan, anak ko, baka kung ano man mangyari sa akin, kawawa man yun ang mga bunso. So yun, dito po kumbaga dito po nadudurog yung puso ko sa nakikita kong pagluha ni tita. Parang ramdam ko yung hirap na pinagdaanan niya sa pamilyang ito na sa pagtulong niya siya pa yung laging napapasama. Siya yung laging ano ng kahiyan kasi nga gawa dun sa ginagawa nung kanyang kapatid, 'no? At, kawawa naman yung tatlong bata kung pababayaan nga naman niya. No, sana naman ay, mapilit ni Ruel na 'wag iiwan si tita kung saan man sila magpunta. Kasi ang sinasabi naman ni tita na babauyin lamang siya kung siya ay isasama ng kung ililipat ng bahay itong sila Lourdes at kasama yung nanay, ay siya daw ay babauyin lamang nung kapatid niya. Pero para sa akin naman tita, 'wag mo ng opinyon ko lang 'no, kasi nga sabi natin ay may diperensiya sa pag-iisip itong kanyang kapatid. Sana ay ikaw naman yung walang diperensiya ay 'wag mo nang masyadong damdamin kung ano yung sinasabi ng kapatid mo na 'yan,
Dahil alam mo namang wala sa wisyo, wala sa tamang pag-iisip, 'no? Kaya kung ano man yung mga sinasalita niya, kung ano mang pambabaoy, ano mang yaw-yaw, ilabas mo na lang sa kabilang tainga. Ang importante nagagabayan mo sila kasi kung iiwanan mo sila at mapahamak din sila, konsensya mo rin 'yun, 'no? So, ang mas maganda siguro 'wag mo na lang pansinin yung sinasabi ng kapatid mo at, palabas na lang do'n sa kabilang tainga, isipin mo na lang na ito ay wala sa tamang pag-iisip, kaya siya nakakapagsalita ng gano'n, 'no? So, ikaw na lang talaga yung mag-adjust dito, hindi siya yung mag-adjust kasi nga, ay hindi siya, wala sa wisyo yung kanyang, kaisipan ano, wala sa tamang pag-iisip, kaya ikaw na lang talaga yung mag-adjust. Do'n sa pagpapabarangay sa'yo at, iyan naman ay nakita ng karamihan at, alam naman nila kung anong sakripisyo mo diyan sa kapatid kapatid mo na 'yan, eh, oo, nandun na tayo, masama nga yung loob mo, pero unawain mo na lang siguro, 'no? Ikaw na lang talaga yung magbigay ng mahabang pasensya. Kasi sabi mo nga dadalawa na lang kayo, ngayon kung madisgrasya 'yan, eh, wala rin namang ibang mag-aasikaso diyan kundi ikaw. Kaya para kay tita na sobrang naghihinagpis, sa sama ng loob, lilipas din 'yan, kalma ka lang, isipin mo na yung mga sinabi sa'yo nung kapatid mo na ikaw ay ipinabarangay at yung mga sasabihin pa, ihanda mo na yung sarili mo doon na parang 'yan, eh, ano mo na lang, gawin mo na lang sigurong radyo sa pandinig ano. 'Wag mo na lang pansinin 'no, lahat ng sinasabi niya 'wag mo na lang pansinin para hindi ka masaktan. So 'yun lamang, maraming salamat at, do'n sa mga hindi pa panood ng vlog ni Ruel of Malalag, panoorin niyo po do'n sa part 3. 'Yun lamang po at maraming salamat. Thank